Northwest Bowling Green. Okay, Nakakagulat isipin na ang titirhan ni Queenie Pacquiao sa Loyola University Chicago ay posibleng mas maliit pa kaysa sa mismong banyo nila dito sa Pilipinas. Kilala ang pamilya Pacquiao sa kanilang mga mararangyang tahanan tulad ng kanilang malaking mansyon sa Forbes Park sa Makati, pati na rin ang kanilang mga ari-arian at bahay sa General Santos City at maging sa Estados Unidos. Ngunit pagdating sa buhay kolehiyo sa Amerika, kahit anak ka pa ng isang bilyonaryo at sikat na boksingero, dumadaan ang lahat sa parehong karaniwang setup. Tara at silipin natin kung bakit ganito kaliit ang mga kwarto sa mga universidad sa US at kung ano ang dahilan sa likod nito. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Nakakagulat talaga ang recent video na ito na nakapost sa official social media account ni Manny at Jinky Pacquiao kung saan ibinida ang naging silid ni Queenie. Kung ikukumpara sa kanilang mga mararangyang mansyon, tulad ng sa Forbes Park sa Makati at iba pang ari-arian nila sa General Santos City at Estados Unidos, abay mas malaki pa ang kanilang banyo kaysa sa kwartong ito. Kung susuriin ang setup, napakaliit at compact ng espasyo. Isang lofted bed o bunk bed ang naroon kung saan ang ilalim ay ginawang study area at mesa, habang ang ibabaw naman ang mismong higaan. Totoo ang naobserbahan mo. Pagdating sa mga traditional dorm rooms sa mga universidad sa Estados Unidos, pati na sa Loyola University Chicago, talagang kilala ang mga ito sa pagiging napakaliit at compact, kaya minsan ay parang kulang na lang ay lagayan ng higaan at mesa. Ito ang konteksto kung bakit ganyan ang setup kahit pa anak ng bilyonaryo o sikat na personalidad ang estudyante. Isa, standard dorm setup para sa mga freshmen. Uniformity. Sa mga unang taon sa kolehiyo sa Amerika, karaniwan talagang pinapatira ang mga estudyante, pati na ang mga galing sa mayayamang pamilya o kilalang angkan sa mga standard traditional dorm rooms. Bunk beds. Madalas na ginagamit ang bunk beds o kaya ay lofted beds kung saan nakataas ang higaan para may espasyo sa ilalim para sa desk o cabinet para masulit ang maliit na square footage ng kwarto. Shared space. Kadalasan, ang mga ganitong kaliit na kwarto ay dinisenyo para sa dalawang estudyante, double occupancy roommate, kaya posibleng may kasama talaga silang ibang estudyante sa loob maliban na lang kung nagbayad sila ng extra para sa single room option, kwartong para lang sa isang tao. Dalawa, issue sa seguridad at privacy, VIP status. University housing rules. Kahit sikat o anak pa ng bilyonaryo ang isang estudyante, mahigpit na sinusunod ng mga universidad ang kanilang mga patakaran sa pabahay. Kadalasan ay hindi basta-basta binibigyan ng special VIP treatment o kakaibang mansyon sa loob ng campus ang mga ito dahil bahagi ng kultura ng kolehiyo sa US ang dorm life para sa lahat. Security ng pamantasan. Bagamat maliit ang kwarto, ang buong gusali ng residence hall ay may mahigpit na seguridad tulad ng 24/7 front desk security, keycard access para lang sa mga residente at mga security camera. Tirahan sa labas off-campus. Kung gusto ng isang sikat o VIP na estudyante ng mas malaki, pribado o mukhang kondo na tirahan na may sapat na espasyo para sa pamilya o security detail kapag bumibisita sila, karaniwan nilang ginagawa ay lumilipat sa mga pribadong luxury apartment sa labas ng campus pagkalipas ng kanilang unang taon, freshman year, kung kailan hindi na sa pilitan ng pagtira sa loob ng university dorms. Bakit super liit ng tirahan ni Queenie Pacquiao? Ito marahil ay ang on-campus residence halls o ang mga apartment-style living spaces na pinapatakbo o malapit sa Loyola University Chicago LUC. Ito ang karaniwang setup at sistema ng paninirahan at pag-aaral doon. 1. Uri ng tirahan, ano ba sila? Condo ba o dorm? Hindi sila basta binibiling kondo para sa mga undergraduate students sa simula, kundi mga university residence halls o kaya ay mga apartment-style complexes na pagmamay-ari o katay-up ng universidad. May iba't ibang klase ng kwarto doon. Traditional dorms, karaniwang setup na may kasamang roommate at shared community bathroom sa floor. Suite style, apartment style, ito marahil ang nakita mo na mukhang kondo. May sarili silang mini kitchen, living area at mga kwarto na pinagsasaluhan ng ilang estudyante, karaniwan ay para sa mga upper-class students o transferees. Fully furnished na rin ito, may higaan, mesa, upuan at minsan pati appliances. Walking distance, oo, sobrang lapit. Ang pangunahing campus ng Loyola, ang Lakeshore Campus, ay nasa Rogers Park area sa Chicago at ang mga building ay literal na lakad-lakad din lang papunta sa mga classroom, library at pati na sa tabi ng Lake Michigan. 2. Setup ng pag-aaral. System. Gumagamit sila ng semester-based system, fall semester at spring semester. Mandatory housing rule.
Madalas na nire-require ng Loyola ang mga freshmen at sophomores, unang 2 na taon, na tumira mismo sa loob ng campus residence halls para mas madali silang maka-adjust sa buhay kolehiyo. Pagdating ng junior at senior years, doon na lumilipat ang marami sa mga kalapit na apartment sa labas, off-campus. 3. Magkano ang posibleng gastos? Ang gastusin sa tirahan at pagkain, room and board, sa Loyola University Chicago ay umaabot sa mga sumusunod bawat akademikong taon, mga 9 na buwan. Room, pang dorm apartment style, nasa paligid ng $10,500 hanggang $11,500 US, katumbas ng nasa $598,500 hanggang $650,500 pesos kada taon depende sa luwag at klase ng kwarto. Board, meal plan, pagkain, nasa $6,300 US pataas, katumbas ng nasa $359,000 pesos pataas kada taon para sa food plan sa mga cafeteria nila. Kung susumahin, ang total para sa living expenses, tirahan at pagkain, ay nasa $17,000 hanggang $19,000 US, katumbas ng nasa $969,000 hanggang $1,083,000 pesos kada taon. Hindi pa kasama rito ang mismong tuition fee ng universidad na umaabot ng mahigit $56,000 US, katumbas ng nasa $3,192,000 pesos kada taon. Dahil sa liit nito, halos kulang na lang ay sakto para sa isang tao. Pero syempre, bilang anak ng isang bilyonaryo at sikat na boksingero, malabong hayaan ni Manny Pacquiao na may makasamang ibang estudyante o roommate si Queenie. Para sa seguridad, privacy at peace of mind, tsak na binayaran ni Manny ang buong kwarto para maging solo o single occupancy lang ito. Pansinin din natin ang isang nakakatuwang detalye mula sa video na iyon. Kitang-kita kung gaano kaliit ang kwarto dahil noong sinubukan pa mismo ni Manny Pacquiao na umakyat sa itaas ng bunk bed, abay parang naglalaro lang sila o nagbabahay-bahayan. Isipin mo, ang isang pamilyang sanay sa mga mararangyang mansyon at malalawak na ari-arian ay mapapatawa na lang sa sobrang liit ng espasyo na para bang sukat lang ng kulungan ng mga alagang aso nila kung tutusin. Pero syempre, naiintindihan din naman ni Manny ang ganoong buhay dahil nanggaling din siya sa hirap kaya alam niyang bahagi talaga ito ng pakikipagsapalaran sa kolehiyo. Ang mas nakakatawa pa, napansin ding halos dikit na sa aircon ang bahagi ng higaan sa itaas. Kaya ang dasal na lang siguro ay huwag maumpog o magka-cramp si Queenie tuwing gigising siya sa umaga. Sa kabila nito, makikita sa mukha ni na Manny, Jinky at pati na rin kay Queenie na masaya pa rin silang lahat. Hindi naman maarte si Queenie at kahit sanay silang maging VIP saan man sila magpunta at laging nakakatanggap ng pinakamagagandang kwarto sa buong mundo, kakaiba at naging mas espesyal pa ang karanasang ito para sa kanila. Ang pinakamahalaga naman kay Manny, bilang bilyonaryo at kilalang personalidad sa buong mundo ay ang seguridad at peace of mind ng kanyang anak sa bagong yugto ng buhay nito sa Chicago. Mahirap naman kasing isiping may makasamang iba na baka magkaiba ng ugali, mangialam ng gamit, o kaya ay baka i-vlog pa si Queenie araw-araw. At syempre, hindi sanay si Queenie sa masikip dahil lumaki siya sa malalawak na mansyon. Kaya naman kahit gaano pa ka-simple at kalihit ang mga ganitong standard dorm room sa Loyola University Chicago, sinisiguro pa rin ng pamilya na comfortable at ligtas ang kanilang anak sa kanyang bagong yugto ng pag-aaral. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.